bawat isa. Happy 12th year anniversary po, TGCG Anglican. Ako po si Sister Joy, asawa po ni Pastor Joseph. And it's a great privilege po to testify kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay ko. Year 2005 po, nung binisit visa ako dito ni Pastor Jo sa UAE. Mag-boyfriend-girlfriend pa lamang po kami kapag. Tumira po kami sa isang partition sa Satwa, kasama po ng kanyang dalawa pang kapatid. Ang amin pong kapartition ay mga Kristiyano, at kami naman po ay mga Sagrado Katoliko. Gabi-gabi na lang po na ginawa ng Panginoon, palagi po silang tumutugtog ng piano at kumakanta ng worship song. At inaabot po hanggang madaling araw. Ang aming pong partition at that time ay hindi po sagad sa ceiling. Pwede po namin silang dungawin. So rinig na rinig po namin sila sa kabila. Every time din po na magsisimba kami sa Catholic Church, palagi po nila kami pinariringgan na simba na simba itong mga Katolikong ito. Pero sa impyerno naman mapupunta. Palagi din po nila akong pinagpapatayan ng aircon kapag papasok silang mag-asawa sa trabaho, knowing na nasa bahay lang ako at wala pang trabaho. Dahil sa mga experiences namin ito sa mga Kristiyano namin kapitbahay, dito po nag-start yung aking pagiging born against Kristiyano. To the point na malaman ko pa lang na Kristiyano na yung aking kausap, I already closed my ears and heart sa mga sinasabi nila. Even those na nag-invite sa amin to the church ay palagi namin nire-reject. Until dumating po yung time na iniwalay po sa amin si Pastor Joseph at dinala sa Qatar, at doon po siya nakakilala sa Panginoon. Fast forward, year 2008, bumalik po siya sa UAE na isa ng Kristiyano at kami ay nagpakasal noong March 2008. Pagbalik po ni Pastor Joe galing Qatar, he was totally different, but in a good way. At that time, I don't understand why naging ganun siya. Ibang-iba na siya kesa sa dati. Before, we have the same pastime, like manood ng movie maghapon, pagkapag day off, kumain at matulog. Yun lang po yung routine namin everyday. Nung hindi pa po siya nakakakilala sa Panginoon. But since he became a Christian, he was totally changed. Iba na yung trip niya. Reading the Bible, listening to preaching sa kanyang paboritong pastor, and he even invested yung money sa Bibles and other resources na para sa akin at that time, waste of money, waste of time, at napaka-boring. He knows that I hate those kind of stuff. Umiiwas na ako dati sa mga Kristiyano. Ayaw na ayaw ko sinashare ako ng Word of God. Dahil para sa akin, mas mabait pa ako sa kanila. But now, kasama ko pa sa bahay at asawa ko pa ang nagsishare ng salita ng Panginoon. Yung amin pong pagsasama bilang mag-asawa ay hindi naging madali. So umpisa, ganun po siguro talaga kapag magkaiba ng paniniwala. Matigas po ang aking ulo at hindi nagpapasakop sa aking asawa. Every time na nag-aaya po siya ng Bible study or devotion, tinutulugan ko po siya o kaya nagpapanggap na masama ang pakiramdam ko. Since buntis ako kay Irish at that time, kaya I took that an advantage. Since wala pa po TGCGM at that time, umaattend po siya sa service sa ibang church every Friday na hindi ako kasama. Every time na ini-invite niya ako umattend ng service, sasama lamang po ako pero lagi may condition. Diretso kami sa bahay after service. Ayoko sumama sa church center. I don't want the part na tatanungin ako kung ano natutunan sa preaching at yung part na application nito sa buhay ko. I hate talking in front of other people and share my life to them dahil hindi ko naman sila kilala. Sa kabila ng katigasan ng aking ulo, hindi po siya nagsawa na sharean ako ng Word of God. At tumawag ko po siya ng backup. He even invited yung mga kapatiran na nasa Dubai, na galing Qatar. Siya nga po doon si Bro Anthony Pastor. Nagpupunta po sila sa bahay every Thursday from Dubai to Abu Dhabi para lang po maka-fellowship kami. At first, simpleng kwentuhan, kainan at kantahan lang.
I enjoyed being with them dahil masasaya silang kasama. Until one day, they decided na simulan yung Bible study sa bahay. Since nasa bahay yung gawain, I have no choice kundi umupo at makinig sa kanila. Habang tumatagal, I got used to it. Bible study every Thursday, then the next day, attend the church with Pastor John. One Friday, it's church anniversary. Pumayag ako sumama with the same condition. Uwi agad sa bahay after service. I don't know what happened. But habang nakikinig sa preaching, parang feeling ko ako yung pinatutungkulan ng preacher na ito. Yung pakiramdam na parang kilalang kilala niya ako. At patungkol sa akin lahat ng sinasabi niya. At that time, umiiyak ako, and at the same time, naiinis sa asawa ko. Dahil feeling ko, baka kinuwento niya ako sa pastor na ito. Buong preaching, wala akong ginawa kundi umiyak, and I can say was, sorry Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Feeling ko, ang sama-sama ko. At ako yung isa sa mga dahilan kung bakit napako si Kristo sa krus at namatay na dahil sa makasalanan katulad ko. I still remember until now what I said at that time. Lord, hindi ko man maintindihan yung nararamdaman ko ngayon, but I surrender everything sa inyo. After the preaching, parang nawala yung burden sa puso ko at gumaan po yung pakiramdam ko. And for the first time, ako po mismo yung nagyaya kay Pastor Joseph na pumunta at sumama sa church center. I told him I want to know more about the Word of God at makilala po at magpasalamat sa pastor na nag-preach sa harapan. Little did I know na first time lang din po pala niyang nakilala si Pastor Ronel. So I realized hindi pala niya talaga ako kinwento sa kanya. After that encounter with the Lord, everything changed. Kung dati, bored na bored ako during Bible studies sa bahay. But now, I'm more excited na upatin ng Bible study every Thursday at ipagluto ang mga kapatid. Kung dati, napipilitan lang ako umattend ng service. But there was joy and excitement na mag-Friday to attend the service and to fellowship with the brethren. I even insisted na magkaroon po ng another Bible study sa bahay. At nag-start nga po ang Monday and Wednesday Bible study aside sa Thursday BS. By God's grace, God sent Dr. Delphin to start yung equipping and teaching the Word of God sa mga kapatiran sa aming puntahanan pa din. And in September 26, 2008, the first worship service as TGCGM Church Abu Dhabi started sa aming tahanan. Sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon, through Bible studies, equipping, and preaching the Word of God in our house, I began to know more about Christ and what He has done on the cross to save sinners like me. The Lord has started to open my eyes to the truth that no human efforts can satisfy and please the Holy God except through His Son, Jesus Christ. And that we cannot be saved by good works, but salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ang isang makasalanang katulad ko. The more na nag-aaral ako ng salita ng Panginoon, the more na nagiging mas malinaw sa akin yung aking naging encounter with the Lord, the time. It was the Holy Spirit who changed my heart of stone into a heart of flesh upang makita ko yung aking kalalagayan before God, na ako ay makasalanan at kailangan ko ng Diyos at tagapagligtas na tanging masusumpulahan lamang sa ating Panginoon, Jesucristo. God has changed my life completely, my passion and my affection. Ngayon, naiintindihan ko na kung ano yung nangyari kay Pastor John that time. Before, palagi ko sinasabi kay Pastor John na siya yung number one sa buhay ko. But now, the Lord is the number one in my life. Before, the things that I don't think that I would love, like attending Bible studies, sharing myself to others,
being in the church all the time, involving myself to the ministry of the church, ministering to the saints. Those are the things that I don't think that I would love. But now, those are the things that I love to do. The love of Christ also taught me to love not only my immediate family, but also to love those people whom the Lord loved, particularly the church. I praise and thank God sa kabila ng katigasan ng aking ulo at patuloy na pagtakbo papalayo sa Kanya ay minahal at kinatagpo niya ako. I thank God for using like my husband na hindi nagsawang i-share yung mabuting balita sa akin upang ako ay makakilala sa Panginoon. The same gospel na aking narinig at kinasangkapan ng Diyos, ang aking walang sawang ipapahayag sa aking pamilya, mga anak, at mga taong wala pang relasyon sa Panginoon, upang sila man ay makakilala at magkamit ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. And I praise and thank God for this church, the Great Commission Global Ministry Dubai, the church that God has used and continue using for me to grow in my faith in Christ, to have this kind of affection to the ministry of the Lord, to God's Word, to the lost, and to the church, His people. And by God's grace, patuloy na ginagamit at kinakasangkapan ng Diyos sa Kanyang iglesia, katuwang ang aking asawa at 4 na mga anak. To God be all the glory.